You don't need a big investment to become rich, to change your life. All you need is a small amount planted at the right time, at the right place. Yung taong mayabang, laging nakatingala. Kaya nahuhulog sa imbornal. Nakakalimutan kung saan siya nanggaling. Sa lupa tayo galing, ano man ang ating marating, kahit yumaman ka ng yumaman, tumalino ka ng tumalino, tandaan mo ito, sa lupa ka babalik. Purihin natin. Ang problema natin, kaya tayo nagdataglay ng sama ng loob ng mahabang panahon, sapagkat ang ating natatandaan sa pangyayari yung kung paano tayo nalugi, kung paano tayo dinaya, kung paano tayo nilait, kung paano tayo minaliit, yun ang ating tinatandaan. Mali. Gaano man kahirap yung ating dinaanan, nagtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. And blessed be the name of the Lord.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dakilang Amang nasa langit at may likha ng langit at lupa. Sa gabing ito'y patuloy po namin kayong pupurihin, sasambahin, luluwalhatiin, pasasalamatan sa lahat ng pagpapalang tinanggap namin sa iyo at patuloy naming tatanggapin. Nawa Panginoon sa gabing ito, muli mo nawang ipadama sa amin ang iyong presensya, sapagkat ikaw, Panginoon, ay nangako sa amin na kapag may 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw po ay naroroon. Sa pamamagitan nawa ng iyong presensya, iunat mo nawa ang iyong mapagpalang kamay upang ang lahat ng narito ngayon, kasama ang mga nakikinig sa ating himpilan na ito na may karamdaman, ay makaranas sa gabing ito ng himalang kagalingan. At ang lahat ng pinanghihinaan ay kalakasan. At nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong magandang balita, madaluyan mo kami ng iyong karunungan, wisdom and knowledge, O Lord. At dahil sa iyong presensya, O Lord, nawa ang lahat ng patuloy na makikinig ng iyong magandang balita na may mga daladalang prayer requests ay pauwiin mo sa gabing ito na mga answered prayers, O Lord. At sa pamamagitan nito, Panginoon, patuloy kami magpupuri sa iyong pangalan.
Malakas na papuri sa Diyos. Ating pakinggan ang magandang balita hango sa sulat ni Santiago sa Kabanatang 3 sa talatang 13 hanggang 18. Unahin po natin ang wikang banyaga. James 3:13-18. Who is wise in understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, of the devil. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere, peacemakers who sow and peace raise a harvest of righteousness. Purihin natin ang Panginoon. Sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit, kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa Diablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit, ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Purihin, purihin, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, I have good news for you. For according to James chapter 3, verse 13, it says, Who is wise in understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Sino sa inyo ang marunong at makauunawa? Ipakita ninyo ito
sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Purihin natin ang Panginoon. May isang matandang lalaki. For sure, hindi yon si Mayor Lim. Ginagalang at hinahangaan sa kanyang karunungang taglay. Ang pangalan ng matandang lalaking ito ay si Tatalino. Sabihin nyo, Tatalino. Siya'y sinasanggunian ng maraming tao na may mga mabibigat na suliranin. May isang binata, as usual, mga bata, mga pinata sa generation ngayon, hindi mo kaagad basta mapapabilib. Kaya may isang binatang hindi bilib o humahanga sa karunungan ng matandang ito. Binabalak niyang subukin ang karunungan ng matandang ito. Kaya't isang araw, naghanda siya sa kanyang pakikipagkita kay Tatalino, kilala sa kanyang bantog na karunungan. Naisip ng binata, so wika ng binata sa kanyang sarili, magdadala ako ng ibon at itatago ko sa likod ng aking kamay. Pahuhulaan ko sa kanya kung buhay ba o patay ang ibon na tangan ko sa aking kamay. Pag ang sagot niya ay buhay, aking pipisilin sa lieg para mamatay. Ngunit, pag sinabi niyang patay, luluwagan ko ang kapit sa ibon para hindi mamatay at lumipad. Nawika niya sa sarili ito. Kahit anong sagot niya ni Tatalino, tiyak, hindi niya ako maiisahan. At makikita ko kung anong klaseng karunungan at ipakikita ko sa kanya na ako rin ay may karunungan at katusuhan. Kinabukasan, nagharap sila ng matandang paham, wika ng binatilyo. Tatalino, bantog ang iyong karunungang taglay. Ngunit, nais kong subukan ang iyong angking karunungan. Tangan ko sa aking likod ang isang ibon. Hulaan mo, buhay ba o patay? Ang ibong tangan ko sa aking kamay. Hindi sumagot ang matanda. Kaya't muli siyang hinamon ng binatilyo. Tatalino, naiinip na ako sa sagot mo. Buhay ba o patay ang ibon sa aking kamay? Dahan-dahan itinaas ng matanda ang kanyang ulo at buong hinahon na winika sa binatilyo. Iho, nakasalalay sa iyong mga kamay ang buhay ng ibong iyan. Mga kapatid, kay Kristo, nakasalalay sa inyong mainam na pakikinig ang biyaya na inyong tatanggapin ngayong gabi. Tawagin na natin ang ating mahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Kumusta na mga tatalino? Thank God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban.
prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid ka. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid ka. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. At naman matanda na iba'y magkaiba, pag narinig parang ng salita, sasabihin ko ibang-ibang isaya. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid ka. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. El Shaddai! Pagkay El Shaddai sa kanya'y nagbigay, siksik-liglig ang bawat buhay. Nang si El Shaddai sinunod ang tunay, Sakyong happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid ka. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. El Shaddai! Pagkay El Shaddai sa kanya'y nagbigay, siksik-liglig ang bawat buhay. At si El Shaddai sinunod ang tunay, Sakyong happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid ka. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid ka. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa ang matagumpay. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang kamay. Unang tanong, sino sa inyo ang wise? Totoo? Anong kabaliktaran ng wise? Ha? Ano? Ang tanong dito is, who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Sino sa inyo ang marunong at nakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas ang kamay.
Bibilang akong 3, sasabihin 3 ulit. Ako ay wise. Ako ay wise. Ako ay wise. Gusto niyo yon? O gusto, sabihin niyo kaya, ako'y tanga. Ganito na lang ha. Dalawang wise. Sabihin niyo, ako'y wise. Ako'y wise. Pagkatapos sabihin niyo, hindi ako tanga. Sabihin niya nga. Wise, ako ay wise. Hindi ako tanga. Okay. Taas ang kamay. 1, 2, 3. Purihin natin ang Panginoon. Okay. Lahat na wise, makakaupo na. Susuriin natin ngayon ang ating kalalagayan kung tayo ay wise o kaya tayo ay tanga. No? Mahirap kasi ang tanga, walang hospital ang tanga eh. Diba? May kasabihan, walang hospital ang tanga. Wala ka makukuha doon. Ngayon, di ko alam kung bakit ang ating pinagninilayan ilang linggo na ay tungkol po sa katalinuhang binibigay ng Diyos. Dalawa kasi ang katalinuhan pala, karunungan. Isang galing sa Diyos at isang galing sa dyablo. Sa isang bahagi ng kasulatan, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, I am sending you among wolves. Be wise as serpents and be faithful as doves. Sinusugo kayo sa gitna ng mga asong gubat, magpakatalino kayo at maging tapat. Magpakatalino tulad ng ahas at maging tapat tulad ng kalapati. Napupunan yung sinabi doon, tinuturuan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng mga ibon, mga hayop, mga halaman. Sa isang bagay ng kasulatan, may sinasabi doon sa Aklat ng Kawikaan, ikaw taong tamad, mag-aral ka sa langgam. In other words, matalino ang langgam. Amen ba? Ako ay mapagmasid sa paligid, lalo na sa mga halaman, sa mga ibon. Ngayon ay manok ang aking pinagmamasdan. Sapagkat mayroon kaming manok doon sa bakuran, all of a sudden, isang umaga, may siyam na sisiw na kasama. Pero nagtataka kami sapagkat nawawala doon sa aming bakuran yung manok na yon. Nang bumalik, may kasamang sisiw. Sa tingin ko, doon siya naglilim sa kabilang bahay. Kasi yung kabilang bahay, walang tao. Bakante. Sa tingin ko, matalino siya. Alam niyo kung bakit? Mayroon kasi yung aking katulong, may inilagaan na bata. Paglilimang taon na ngayon. Habang nangingitlog yung manok, sa umaga dinadampot niya at pinaluluto niya doon sa kanyang mama para ihain sa amin sa umaga. So, napagmasdan siya ng manok. Kaya nagtaka kami kung bakit all of a sudden wala nang itlog lumalabas. Yung pala sa kabilang bahay siya nangingitlog at doon na siya naglilim. Dinala niya yung mga sisiw niya sa amin nung mga sisiw na. So habang lumalaki, isang umaga na ako'y nagja-jogging, nagulat ako. Sapagkat lumabas silang lahat, kasama yung inahin at saka yung mga sisiw. Kako, saan kayo pupunta? Sabi nung nanay, sama. Sasama daw sila sa jogging. Tanong yung mga disciple na kasama ko, sabi ko, balik kayo doon, huhuling kayo dito ng pulis. Bawal dito yung mga inahin, saka mga sisiw. Balik naman sila doon sa bakuran namin.
Pagdating ko, sabi ko, ulit-ulit yung gagawin yun, ha? Masasagasaan kayo doon sa labas. Mamamatay kayo. Mula noon, hindi na lumalabas. Ano yon? Tanga o matalino? Mabuti pa ang manok. Madaling turuan. Madaling matuto. Matalino eh. Pinagwasanan si Sir Bila naman, ang pinagmamasdan niya, paano daw nag-aasawahan yung manok? Ayan, sabi ko, tandaan mo kako yung tandang na yan, hindi basta papatong yan dyan sa inahin. Kasi bakit? Ano ginagawa niya kako? Nagpapantumina mo na yan. Nakakita na kayo ng ganon, di ba? Sumasayaw muna sa paligid eh. Hallelujah. Mabuti pang tandang marunong manligaw. Kaya mga disciple, di marunong manligaw yan, nahuhuli yan. Well, anyway, mahalaga po yung katalinuhan. So, ang tanong ko dito is, our healing message about the wise man and the fool. Who is wise among you and who is foolish? Yan ang tanong dito. So, kayo na rin ang sasagot. O, ulitin ko po ang nasusulat. Kasi ang nasusumpong ko lang sa Biblia, ang binabahay ko sa inyo. Pagkatapos na ito ay sinubok ko sa mga ibon, sa mga manok, at sa mga halaman. Diba? Ngayon, marami nagkakasakit. Lahat na lumalapit sa akin ngayon na may sakit, yung lumapit sa akin ngayon, patay na. Ako bakit ngayon ka lang lumapit? Kasi wala kaming pambayad sa punerarya. Ayan. So anyway, sabi to ni James, who is wise in understanding among you, let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven. It is earthly, unspiritual, and from the devil. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder in every evil practice. Bato-bato sa langit, ang tatamaan po ng mensaheng ito, sa akin ay huwag magagalit. Ang layunin ko lang, tayong lahat ay makapasok sa paradise. Amen ba? Tanong ko kayo, sino ang unang nakapasok sa paraiso? Isang magnanakaw. Ang nakapasok sa paraiso. Ang tanong kay brother kanina, bakit nakapasok sa paraiso ang magnanakaw na yon? Sabi niya, kasi niya, nagsisi. Hindi Marami nagsisi na hindi nakapapasok. Sapagkat patapos magsisi, wala namang ginagawang mabuti. Walang ginagawang mabuti. May mga aral tayo narinig na just believe because salvation is by faith and not of good works. Half true. Totoo po yun na ang kaligtasan natin ay hindi bunga ng ating magandang gawa, mabubuting gawa. Sapagkat ito'y libreng kaloob sa atin ng Diyos. It is a free gift for us from God. Subalit, binibigyan tayo ng ganong kaloob para tayo makagawa ng mabuti habang tayo ay nabubuhay dito sa balat ng lupa. Amen? Ibig sabihin noon, bagamat siya magnanakaw, inamin naman niya doon sa cross Sabi doon sa isang kasamaan niya, huwag ka na magyabang dyan, dapat lang tayong parusahan sapagkat tayo talaga magnanakaw Ito si Kristo, wala itong kasalanan. Pagkatapos sinabi niya, Jesus, huwag mong kakalimutan, pag nandoon ka na sa paraiso mo, anong sagot ni Jesus?
Today, you will be with me in Paradise Ballroom. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Taas ang kamay nyo. Ang tanong ko ay, bakit siya agad-agad dinala ng Panginoon sa paraiso? Sapagkat, bagamat siya'y magnanakaw, hindi niya sinusulo yung kanyang ninanakaw. Binabahagi na niya yung mga nagugutom, yung mga wala. Kumbaga, siya ay isang Robin Hood. Narinig niyo yun? Pero hindi ko po tinitolerate yung magnakaw para ibigay sa iba. Ang problema, may nagnanakaw na para lang sa kanya. Nagnanakaw na nga, sinusulo pang ninanakaw. Eh, iba pa nga dyan, ninanakaw pa, ikapo. Totoo, hindi. Ha? Eh, sabi sa Biblia yan eh. Di ba? Sabi ng Diyos yun eh. So, yung matalino, gumagawa ng mabuti. Bunga ng kanyang katalinuhang galing sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa dyablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ito po ang pinagbubuhatan ng mga kaguluhan sa mga prayer meeting, sa mga chapters, lalo na po sa mga nahihirang na maglingkod at mamuno. Ang taong wise, hindi po pinalalaki yung pagkakamali ng kanyang kapwa. At hindi rin yung pinagtatakpan. Iyon po ay pinag-uusapan. Sabi sa Biblia sa Matthew 18, kung nagkukulang at nagkakasala at may maling ginagawa iyong kapatid, puntahan mo. Mag-usap kayong dalawa at ipakita mo sa kanya yung mali niyang ginagawa o yung mali niyang sinasabi. Pag makinig sa iyo, salamat sa Diyos na panumbalik mo siya. Kung hindi siya makinig sa iyo, kumuha ka pa ng isang kasama para mayroon kang testigo o witness sa inyong pinag-uusapan. Ngayon, kung hindi pa makinig at nangangatwiran, normally kasi yung fool or your foolish, hindi nakikinig ng payo. Hindi umaamin ng pagkakamali. Laging tama siya sa kanyang ginagawa. Kaya walang natututuhan. So kung ganyan ang inyong kalagayan ngayon, hindi po yan karunungan na galing sa Diyos. At hindi po yan ikinalulugod ng Diyos. At hindi po yan magbubunga ng kapayapaan. Sapagkat ang tunay na karunungan, ang dulo niyan ay pagkakasundo at kapayapaan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Noong isang Sabado, naitanong ko sa inyo, kung natatandaan nyo, ano ang pagkakaiba ng knowledge and wisdom? Ano ang pagkakaiba ng kaalaman at katalinuhan? May pagkakaiba yon. Kaalaman at katalinuhan. May mga taong maraming nalalaman, may kaalaman, pero hindi umaasinso sa buhay. Hindi nagbabago ang buhay. Bakit? Wala siyang katalinuhang ginagamit para yung kanyang kaalaman ay makagawa ng mabuting bagay na magpapabuti sa kanyang kalagayan at sa kanyang kapwa. Amen ba? So, knowledge is knowing. Alam. Natututuhan natin sa school yan. Alam natin 1 plus 1 equals 2 sa school. No? Pero sa El Shaddai, magugulat kayo. 1 plus 1 equals
Bakit nagkaganon? Kasi mayroon na silang katalinuhang galing sa Diyos. Amen? Nakikita nila yung hindi nakikita ng iba. Bibigyan ko isang halimbawa tungkol sa matalino at may kaalaman. Nasabi ko sa inyo, babahay ko sa inyo, paano ako nahango sa kahirapan. Hindi po ako nagnakaw, hindi ako nagdrama. Ako po ay hindi magnanakaw, hindi ako madrama, at hindi ako, ano yung isa? Sikat. Anyway, ganito po yon. Nabahay ko na sa inyo na ako'y napasok. Nagsimula ko sa pagpasok sa isang kumpanya ng 4 na piso. Ngayon, alam ko yung buhay mahirap. Lahat na kahirapan, dinaanan ko na. No? So, ako po'y nangarap na makaahon ang aking pamilya, mga magulang, sa kahirapan. Para maganap yon, kailangan ako ay mag-aral. Sa mga batang nakikinig ngayon, iyan ang pangunahing tungkulin ng bata sa paglaki, yung mag-aral. At iyan naman ang pangunahing responsibilidad ng magulang, ang mapag-aral kahit gaano kay kahirap, no? Igagapang nyo yan para mapag-aral nyo ang inyong mga anak. Sapagkat sa sandaling sila po ay magkaroon ng kaalaman at nagkaroon ng takot sa Diyos, yung kaalaman na yun ay magagamit nila kapag nagkaroon sila ng katalinuhang galing sa Diyos para gamitin yung kanyang kaalaman. In other words, wisdom is the ability to put your know-how into use, good use. Wisdom is the ability to put your know-how or knowledge to good use. So may mga tao kasing maraming alam, mayroon ka akong alam dyan, doktor, konduktor, engineer, isang tao lang yan, 4 ang titulo. Pero, hindi niya alam paano gamitin yung kanyang mga natutuhan na yun. Anong kailangan niya? Talino. So anyway, nasimulan ko nung isang Sabado yung ako'y nagdeposito ng unang sweldo ko na 10 peso sapagkat ang bala ko noon tuwing pangsusildo ko, magdedeposito ko ng 10 peso hanggang sa makabayad ako ng aking utang. Kaya lang yung utang ko, yung ako'y nag-aaral, hanggang ngayon sinisingil ako. Yung aking pinagkautangan. Ngayon sinisingil ko na siya, sabi niya sa akin, Brother Mike, hindi mo masisingil yun. Sapagkat yun ay binhi na aking tinanim sa matabang lupa. Sabi ni Sister Bilin yun. Kaya lahat na bunga ng aking kaalaman ngayon, siya ang nag-aani. Sapagkat yung binhi ay kanya. Kako, paano nangyari yun? Sapagkat niya nang ikaw lumapit sa akin, hindi makakagraduate kung hindi kita pinahiram ng 20 pesos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. You see, you don't need a big investment to become rich, to change your life. All you need is a small amount planted at the right time, at the right place, and in the right hand. So tinanggap ko na, sabi ko, ngayon kako inaamin mong ako'y isang matabang lupa na inyong nahasikan. Ang sabi niya, hindi ba dyan sa El Shaddai marami ding yumayaman? Kako, bakit? Sapagkat naghahasik din sila sa matabang lupa. Iyan ang matalino.
Hindi basta-basta naghahasik. Hindi basta-basta nagbibigay. Tinitingnan niya kung yung kanyang hinahasikang lupa ay mataba. Kung yung kanyang pinagkakatiwalaang tao ay matalino at kanyang mapagkakatiwalaan. Amen ba? So ang tanong ng iba, paano ka naging mayaman na mayaman, Brother Mike? Isipin ko na sa inyo, itong lupain na ito, hindi ito sa akin noon. Ito sa akin noon. Yung may-ari nito, nagkaroon sa akin ng sagutin doon sa multinational. Sa lupa nila doon, yung bahagi ko nakalimutang ibigay sa akin 1 hectare. Out of 25 hectares na dinivelop ko sa multinational village, yung phase 1 ng multinational village, supposed to be 1 hectare doon ay sa akin ibibigay nila. Kasi hati kami sa lupa. Nakalimutan nila na ibenta nila sa iba. Hindi ko siningil sa kanila yon. Nang sila'y lumapit sa akin, pasensya ka na, Mr. Velarde, di pa ako Brother Mike noon. Anyway, sabi niya, marami pa kaming lupa. Hindi namin ipagbibili sa ibang tao lupa namin yan kung hindi daraan sa iyo. Noon, ang mga tao matatanda, may salita. May palabra de honor. Walang kasulatan. Palabra de honor. Pag ipinangako nila, hanggang sa mamatay, hindi nila ibibinta ang pangakong yun. Paninindigan nila ang pangakong yun. Narinig niyo yun? Bakit? Sapagkat yun ang talinong binigay sa kanila ng Diyos. Yung tiwala sa kapwa. So anyway, nakbahay ko nito minsan sa inyo, may gustong bumili sa lupang ito. Isang mayaman. Nilapitan yung mga may-ari at inalok ng 3 doble sa aking presyo. Pero hindi sa kanya bininta. Ang sabi sa kanya, puntahan mo si Mr. Velarde kasi hindi namin siya ito mabibinta kung hindi daraan sa kanya. So, inibitan ako sa isang tanghalian, nag-usap kami, pinaragalan ko siya, pinaragalan niya ako, pagkatapos sinabi niya ang bagay na ito. Sabi ko, hayaan mo at kakausapin ko ang may-ari. Kako, magkano mo sa akin bibilhin? Ang sabi niya sa akin, kung magkano ang ipipresyo mo, iyan ang bibili ko sa iyo. So ang ginawa ko, pinunta ko yung may-ari, kinausap ko. Sabi ko, kung ibibenta natin ito, mga asinan ito noon, maliit na halaga lang. Pero kako, kung magtitiwala kayo sa akin, tatambakan ko muna, lalagyan ko ng karsada, may ibibenta natin ng mas malaking halaga kaysa inaalok ngayon. Ano ang niya gusto mong gawin? Kako, maglagdaan tayo ng kontrata, de-develop ang property nyo, hati tayo. Sabi sa akin ng mga may-ari, sa isang kondisyon, magbigay ka muna sa amin ng 20 million goodwill money. 20 million goodwill money at that time, equivalent ngayon ng 200 million yan. Kako, sige, pagbigyan nyo ako at hihingin ko yun doon sa kausap ko. Tapatan lang. Basta maging tapat ka. Sabi sa Biblia kasi, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen ba? So, naglagda kami ng kasunduan. Dinala ko doon sa aking kausap. Sabi ko, ayaw ibinta, gusto i-develop ko muna. Hati kami. Kung gusto mo kako, punduhan mo ako sapagkat wala kong perang ganong halaga, hati tayo doon sa aking kalahati. Kumbaga, out of 16 hectares, 8 hectares mapupunta sa akin. Kung ikaw ang magpupundo, hati tayo. Ano ang kapital ko? Ha? Wala akong perang nilabas, ito lang, at sa kalaway. Diba? O sige niya. Sabi ko, ang pauna kako is, bigyan mo ko ng 20 million goodwill. Bakit? Sabi niya. Kasi ang kontratang niyan, hinihingan ako ng 20 million goodwill. O sige niya, bigyan kita. Sabi ko, dagdagan mo pa. Kaya bakit? Paano kung matatambakan yan? Wala akong sa simulan.
magkano ang kailangan mo? Kako 10 milyon. So right away, tumubo na ako ng 10 milyon. Wala pa akong ginagawa. Usapan pa lang. Pagkatapos sinabi ko sa kanya, gusto mo bilhin mo na yung isang party ko, 1 hectare, sa presyo mo ngayon. O sige niya, hindi ko pa yun natatambakan. Kaya bago kami nagtapos ng usapan, ang tinanggap ko at that time is 65 million pesos. Naiwan sa akin ito bilang party ko, ang lugar na ito. At that time, kung alam ko lang, at that time, ang presyuhan ng lupa lang dito sa Parañaque, pinakamataas na po yung 3,000 per square meter. Ako noon namimili 60 pesos per square meter. Alam niyo kung magkano ngayon ang lupa dito? Inaalok po ako ng gustong bumili itong lupang ito dito. Yung bakante dyan na pinagtitipunan natin. 35,000 per square meter. In other words, 1 square meter is 35 million pesos. 1,000 square meter. Sabi ng isang kausap ko, may-ari ng Pure Gold, ang mahal naman. Ang mahal ng lupa mo. Mahal pa sa ginto. Sabi ko, talaga. Kakala mo bakit? Ang ginto mo gagaling sa lupa. Kahit pure gold yan. Ba? Kahit ako pure gold yan, mas mahal pa rin yung aking lupa. Sapagkat yung lupa ko hindi na nadadagdagan. Ang lupa na uubos. Ang ginto hindi, nanganganak pa yan. Amen ba? So, mas mahalaga ang lupa kaysa ginto. Amen? Kaya ako, matalino. Hindi ako nagnegosyo ng ginto o ano paman. Lagi akong nasa lupa. At lagi akong nakatingin sa lupa. Habang akong naglalakad, hindi ako nakatingala. Tinitingnan ko yung aking nilalakaran sa lupa. Kung hindi, baka ako madapa. Nasundan nyo ba? Yung taong mayabang, laging nakatingala. Kaya nahuhulog sa imbornal. Nakakalimutan kung saan siya nang galing. Sa lupa tayo galing, ano man ang ating marating, kahit yumaman ka ng yumaman, tumalino ka ng tumalino, tandaan mo ito, sa lupa ka babalik. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, yung pagkaiba ng knowledge and wisdom is, wisdom comes from God. Itinuturo sa atin ng Espiritu Santo. Inuudyukan tayo. Binubulungan tayo ng nararapat gawin natin. Kaya sa tao lang, mahirap sundin ang bulong ni Espiritu Santo sapagkat kabaliktaran sa nangyayari sa paligid. No? Sa mundo kahangalan. Pero wag ka. Pag sinunod mo yon, makikita mo ang katalinuhang at biyayang nakalaan doon. Amen? Napakinggan nyo yung patutunan ni Carlo? Noong ko rin na nalaman, siya pala, 4th grader lang. Hindi nagtapos ng high school. Pero magagaling ang kanyang mga pelikulang dinidirect at sa kanyang mga sinusulat siya. Kaya sa kanyang pananalita, magaganda yung kanyang biniwikang mga salitang ginagamit na mutaw sa kanyang bibig. Nagugulat ako. Doon ko lang narinig sa kanya yung tahanan ng tuwa at pag-asa. Dito, anong tawag niyo sa lugar na ito? Anong tawag niyo dito sa Ambel City? Dako ng matatalino. Narinig niyo yun? Lahat na pumapasok sa dakong ito, nagkakatalino. Nagiging matalino.
Hindi ba tinanong ko kay kanina pag umpisa, sino sa inyo ang matalino? Lahat kayo nagtaas ng kamay. Ang tanong ko, sino sa inyo ang ngayon lang pumasok dito? Yung ngayon lang, napasok. Ha? Ayun. Ngayon lang, pero matalino na siya. Sapagkat nagtaas siya ng kamay kanina nang tanong kung sino ang matalino. Amen. Sapagkat lahat nakapapasok dito, kahit tanga, paglabas matalino na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Oh. Second question, where can you get this kind of wisdom? The divine or true wisdom. Saan nyo makukuha at matututuhan? Saan nyo mapupulot ang ganitong katalinuhan? Sa comics? Sa sinihan? Sa telebisyon? Sa Facebook? Saan? Saan? Sa Biblia. Tanong ko, may Biblia ba kayo? Itaas nyo nga mga Biblia nyo. Ayan. Ayan, tatalino yan. Talino yan. Kung wala pa kayong Biblia, bumili na kayong Biblia. Pero may mga taong may hawak ng Biblia pero tanga. Alam mo kung bakit? Hindi naman binabasa yung Biblia nila. Hindi lang binabasa. Tingnan nyo yung Biblia na katabi nyo. Kung ay bagong-bago pa, dikit-dikit pa ang pahina, hindi pa nabubuksan yan. Amen? Sapagkat yung Bibliang gula-gulanit na, ang may hawak niyan, tiyak matalino na. Amen ba? Kasi alam ko, yung iba dyan, kasi nagtanong sa akin, Brother Mike, may Biblia na ako. Anong gagawin ko dito? Ako, di basahin mo? Ay, hindi niya ako marunong magbasa. Sabi niya, bakit yung nagkaroon ng Biblia? Kasi sabi mo, bumili ko ng Biblia. Hallelujah. Kung hindi ka karoon magbasa, huwag ka nang magbasa. Makinig ka na lang sa himpilan ng... Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. There are several sources of this kind of wisdom. First, it comes from Scripture sa inyong Biblia. 2 Timothy chapter 3 verses 10 to 17 says, You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecution, sufferings, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the persecutions I endured. This is Paul speaking, St. Paul. Yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Sabi ni San Pablo, alam mo kung anong aking itinuturo sa inyo, ang nakikita nyo sa buhay ko, ang aking pananalig, ang aking pag-ibig, ang aking katyagaan, ang aking mga dinaraan ng persecution, sufferings, what kinds of things happened to me in Antioch, kung saan siya pinagbabato, no? The persecutions I endured. Yet, the Lord rescued me from all of them. Pero ito ang aking naranasan. Sa lahat ng aking dinaanan at naranasang ito, niligtas ako ng ating Panginoon. Verse 12 says, In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ang lahat anyang nagmimithi na makasunod sa kalooban ng Diyos, mamuhay ayon sa turo ni Kristo ay daraan sa mga panlalait ng sanlibutan ito. Kung hindi pa kayo nilalait ng sanlibutan ito, nangangahulugang Kung hindi pa kayo pinipersikit o nilalait o pinaparatangan ng walang katotohanan dahil sa inyong pananalig at panampalataya kay Kristo, nangangahulugang wala kayong natututuhan kay Kristo. Walang nakikita sa inyo. Ano gagawin ko, Brother Mike? Maghanap ng persecutor?
Hindi po kailangan maghanap sapagkat sa sandaling may makita sa iyong pagbabago, bagong ngiti, bagong pag-uugali, kababaang loob at katalinuhan, magtatanong na yan, saan ka ba nanggaling? Pag sinabi mo sa El Shaddai, ano? Sa El Shaddai? Para sa mga tanga lang yun. Sabi nila, ang hindi nila alam, lahat na nasama ditong tanga, pag uwi, matalino na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ito. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you have learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise. Kita niyo yon? Sapagkat kung kayo ay patuloy na makikinig at uunawaan nyo naririnig at yung isa sa buhay yung naririnig, magiging wise kayo. Magiging wise kayo. At hindi magtatagal, magiging mayayaman kayo. Ba? Ibang klaseng kayamanan ito. Kayamanang hindi ipinagyayabang. Mayroon kasi dyan, yumaman, yumabang din. Ako yun nung una. Na ako yumaman, yumabang. Hindi nagtagal, naubos yung aking kayamanan sa aking kayabangan. Ayan. Ngayon, hindi na ako nagpapayaman. Isa na lang ang aking tinuturing na kayamanan. Bawat taong tanga at naging matalino dahil sa gawain ito, tanging yaman ko sila. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Then, the second source of divine wisdom is from experiences as we grow up. Sa ating buhay, may mga taong tumatanda, walang natatandaan. Nada pa doon, dinaanan pa doon. Nada pa uli. Para yung isang kwento sa akin nung isang nanood sa Mindanao daw, mahilig sa pelikula ni Fernando Po. Pagpasok siya sa sinihan, nasa kalgitnaan, binubugbog doon sa isang pasilyo si Fernando Po. Awang-awa siya. Di inulit yung sine. Inulit. Inabutan niya yon. Ang sabi ba naman, akala ko matalino ka, tanga ka pala. Binugbog ka na kanina dyan, pagdating ko, dumaan ka na naman ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hindi niya alam na nagpe-playback lang siya doon sa kanyang pinanonood. So, the second is from experience. Sabi sa Roma 8:28, Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, those who have been called according to His purpose. Alam nating ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, yaong Kanyang mga tinawag. Sa lahat ng pangyayari, hindi man natin alam, gaano man kahirap yung ating dinaanan, nagtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sana doon sa mga pangyayaring yon, hindi po yung malungkot na pangyayari sa tagpong yon ang ating tinatandaan. Hindi yung nakakainis, kundi yaong nagbibigay sa atin ng aral sa buhay. Amen ba? Ang problema natin, kaya tayo nagdataglay ng sama ng loob ng mahabang panahon sapagkat ang ating natatandaan sa pangyayari yung kung paano tayo nalugi, kung paano tayo dinaya, kung paano tayo nilait, kung paano tayo minaliit, yun ang ating tinatandaan. Mali. Mali. At dapat tandaan natin, ano ang natutuhan natin doon sa bagay na yun. For example, ito madalas kong mababanggit sapagkat ito nangyayari pang hanggang ngayon. Yung mga scam na ginagawa, di ba? Sabi, tutubo ka na malaki dito.
Tutubo tayo ng malaki dito. Yung bigla ang yaman ba? Eh marami na ano dyan, nahubaran ng yaman. Pero pag mayroon naman lumulutan na ganun, eh bakit nadadala pa tayo? Bakit? Tumatanda tayong walang natatandaan. Dapat tayo, habang tumatanda physically, natatandaan din natin yung magagandang aral sa masamang pangyayari sa ating buhay. Amen ba? For example, kaninang umaga, nagulat ako. Biglang pumasok sa tanggapan ko si Mary Rose. Ay pinapupuntahan ko pa naman kay Doktora San Juan. Mayroon po tayong doktora dito. Kako, puntahan mo, hanapin mo kung sang hospital nakakulong si Mary Rose. Ayan. Gusto ko malaman ang kanyang kalagayan. Hanggang kailan pa siya mabubuhay. Hallelujah. Biglang pumasok sa akin kaninang umaga. Kako, ano ka multo? Kaya sabi niya, kasi nung Sabado niya, nanalangin po kayo. Sabi niyo, kumuha ng tubig. Pinakuha ko yung mami ko ng tubig, kumuha ng tubig. Tapos nung tinaas namin, ininom namin, kinabukasan, lumabas na kami ng ospital. Kung ako kay Mary Rose, hindi ko natanong sa kanya, diyan ba, bakit ka nagkasakit? Ba't ka nagkasakit ng ganyan? Ano ang ginawa mo sa buhay? Nung mga nakaraang taon. Dapat susuriin nyo ang inyong buhay. Ano ang ginawa nyo? Bakit kayo humantong sa ganyan? Kung kayo ay may kaguluhan sa inyong pamilya, bakit kayo nagkakagulo? No? Ano ang nangyari? Ano ang pinagbuhatan yan? Dapat yun natututo kayo doon. As you grow, parang habang tayo ay dumarating doon sa puntong malapit na, Awan tayo magkagawa, talagang pupunta tayo nung kagaya ko, 77 ako sa August. Ano ba yung sabihin niya? Palapit ng palapit. Sa 120. Ano ba? Hallelujah. Alam mo, naisip ko lang yun. Pakiramdam ko, lalakas pa ako eh. Amen ba? Hatasan kamay, hatasan kanyo. Ito pang isang bagay na pag tayo ay nakaramdam ng hindi maganda sa ating katawan, iyan po ay isang warning sign. Either di ka nakatulog, either nagpalagpas ka ng gutom, no? O either marami kang problema na iniintindi, di ba? So titingnan mo, sabi sa Biblia, makakadugtong pa ba? Magkakaroon ka ba ng isang oras na dugtong sa buhay mo sa pag-alala mo sa maghapon? Can you add an hour to your life by worrying? Hindi makakadugtong yun. Nakakapaiksi pa ng buhay yun. So kung matalino ka, huwag mong isipin yung mga problema. Isipin mo yung magandang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Amen? Sa kamay nyo, pag may sakit naman kayo, huwag yung isipin yung kamatayan. No? Isipin nyo, mabubuhay ka pa ng matagal. Amen? Kahit na naghihingalo ka na, paisa-isa lang hininga mo, nandun sa paligid mo yung mga kamag-anak mo, sasabihin mo, tatawa ka pa, sabi mo, inhale, exhale, smile. Pagkatapos yung smile mo, nakagano na. Yung pala, tudas na. Okay. Job, chapter 32, verse 6 to 12. Ito yun eh. One source of divine wisdom is yung being grown up experience. So Elihu, son of Barakel, the Brusite said, I am young in years, and you are old. That is why I was fearful, not daring to tell you what I know. I thought age should speak, advanced years should teach wisdom. But it is the spirit of a man, the breath of the Almighty, that gives man
understanding. It is not only the old who are wise, not only the aged who understand what is right. Therefore, I say, listen to me. I too will tell you what I know. I waited while you spoke. I listened to your reasoning. While you were searching for words, I gave you my full attention. But not one of you has proved Job wrong. None of you has answered his arguments. Sabi ng isang batang nakikinig doon sa mga kaibigan ni Job, sabi niya, kayo talaga ang tatanda nyo na. Dapat matatalino na kayo. Pero sa inyong kadadaldal, sabi niya sa aking pakikinig, hindi nyo napatunayan na si Job ay nagkasala. Kaya siya pinarurusahan ng ganyan. Now, so brothers and sisters, one source of wisdom is experience, listening. Ito po ang isang taong matalino. Tinitinan ko yung mga advertisement ng mga kandidato dyan sa television. Pinag-aaralan ko sila lahat. Bago ko sabihin sa inyo kung sino ang nararapat sa kanila. Alamin na natin kung sino sa kanila ang matalino at sino sa kanila ang tanga. Kasi mahirap ng pamunuan tayo ng tanga. Amen ba? Tayo naman sa El Shaddai, huwag nang magpakatanga. Patunayan natin tayo matalino, magkaisa tayo sa ating pipiliin. Amen ba? Tatandaan nyo, may kasabihan, in union there is strength. Pakikinggan tayo, magkakaroon tayong tinig sa ating lipunan at sa ating pamahalaan kung nakita nilang may iisang tinig tayo. May iisang buto tayo. Amen ba? Total, ayaw nyo kung pakandidatuhin, ako na lang ang pipili ng matalino. Amen ba? Okay. Ang tanong ko sa inyo, may napili na ba kayo? Matalino kayo. Kung wala pa kayo pinipili hanggang ngayon, matalino kayo. Alam niyo kung bakit? Ha? Sino ang pipili? Matalino kayo. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Ito. Ito, biblical po ito. Si Jesus, nung iniimbestigahan na ni Pilato, kumibo ba? Nung pinaratangan siya, kumibo ba? Nung sinampal siya, kumibo ba? Nung dinuraan siya, gumanti ba? Ang isang matalino, tahimik lang. Hindi madaldal. Kaya ako hindi matalino. Kasi madaldal ako dito sa pulpito. Pero pag nasa bahay ako, wala kayong maririnig. Pag nasa pulpito lang ako, madaldal. Iyan ang matalino. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasa kamay niya. Pag sinabi ni Santanong, matalino ako, tanga yan. Sapagkat yung katalinuhan, hindi yan ipinagyayabang. Ipinakikita yan sa mabubuting gawa. Amen? Okay. Sa advertisement yan sa television, may isang advertisement akong tuwan-tuwa. Paglabas, unang labas na. Napapanood niyo ba yung advertisement ng mga kandidato? Biglang bumagsak. Sarapan niya yung rehas na bakal. Nakita niyo yon? Nagulat pa nga ako eh. Bang! Rehas na bakal. Tapos may kasulat, justice without fear and favor. Pagkatapos may labas sa babae, nagbukas ng payong, walang kibo, nakangiti lang. Sino yon? Iyon ang matalino. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Third question. What do you think is God's purpose in giving us His divine will or wisdom? Bakit ibig ng Diyos na bigyan tayo ng katalinuhan na galing sa Kanya? Ikinalulugod niya
ang humingi tayo sa Kanya ng talino. Sabi sa James chapter 1, sino sa inyo ang hindi matalino? Humingi siya sa Diyos. At siya ibibigyan, at ang Diyos kapag nagbigay, hindi nanonumbat. Hindi nanonumbat ang Diyos kapag nagbigay. Kaya ang dasal ko dito lagi sa ating gawain, bago magawain, bigyan tayo ng talino na maisabuhay natin ang lahat ng kasulatan. Sapagkat sabi ng Panginoon kay Solomon, kung kayo ay susunod sa aking mga batas at mga utos, pahabain ko ang inyong buhay. Pahabain ko ang inyong buhay. So ang pakikinig at pagsunod sa kautusan ng Diyos at mga aral ng Diyos ay pampahaba ng buhay. Amen ba? Tatanungin ko kayo, may sama ng loob pa ba kayo? Nakapagpatawad na ba kayo? Nagkumpisal na ba kayo? Nakadawdaw na ba kayo ng paa dyan sa ating healing pool? Sino ang nagdadaw na ng paa nila doon sa healing pool? Mamatalino kayo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ang tanong ko ay, bakit ibig ng Diyos na tayo ay bigyan ng talinong galing sa Kanya? Bakit? Pagbabalik ko, bibigay ko sa inyo sagot doon. Alas 9 na eh. Tayo na kayo. Kaya wala tayong finally. Hinihintay yung finally. Okay, labas sa inyo mga prayer request. Lahat ng inyong mga handbag, wallets, buksan nyo na yan. Huwag kayo matakot. Hindi ko hingiin yan, laman yan. Hihingin natin sa Diyos na iyan ay paramihin kapag naitanim nyo sa matabang lupa. Amen ba? Okay, sabihin nyo, Panginoon, loobin nyo po na ako ay mapabilang sa mga taong matatalino, talinong nanggaling sa inyong bibig at ayon sa kasulatan. Pagpalain niyo po ang aking kaisipan at ang bawat hakbang na aking gagawin habang ako ay nabubuhay. Nang sa gayon, ang loobin mo na ako ay mamuhay ng ganap at kasiyasiya at tanggapin ko ang mahabang buhay at ang kaligtasan maganap ngayon sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Kibaba ang inyong kamay, hawak kamay, and find your partner. Okay. Ang unang tatanong nyo sa partner nyo ay ganito: wise or fool? Wise or fool? Okay. 1 plus 1. Wise or fool? Okay. Pangalawa, sasagutin nyo. Are you wise or you fool? Sasabihin nyo, siyempre, you are wise. Diba? Okay. 1 plus 1. Wise or fool? 3 plus 3. Ano ngayon ang sasabihin mo sa huli? If you are wise, what will you say at the last? A wise man is a nice man. Okay. In other words, kung wise ka, maging nice ka. Ang isang taong always nice, always smiles. Di ba? Sabihin niya salitang nice. Sa harapan ng salamin, ulitin nyo yan, makikita nyo, nakangiti kayo. Amen. Kaya kung kayo may sama ng loob, humarap ka sa salamin, sabi mo, be wise, be nice. Amen ba?
1 plus 1. Wise or fool? 3 plus 3. I am wise. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Okay, taas sa kamay. Okay. Ito'y pabaon sa inyo. Pabaon, ha? Pagtapon ko sa inyo, kayo nang bahala. Kung anong isisigaw nyo, siyang darating sa inyo. Are you ready? God bless you. See you next week. Magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Purihin siya at siya'y mabuti, nag-iligtas ang mga amin, nagpupuri lahat ang iyong ilang, sa magiging na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon.